Kumita ako ng 825 sa loob ng ilang minuto lang. Dito of creating my personal branding. Medyo tanghali na ngayon at wala akong pera kaya napaisip ako ano kayong magandang gawin ngayon para magkaroon ng income. Kaya pumunta ako doon sa puno nagtatrabaho ng pinsan ko which is nag-aani nga pala sila. Ito nga pala yung dinaanan ko at tapos ng anihin at mag-isa lang ako ngayon. Magkabailaan talaga makikita mo rito puro palayan at mga bundok, mga puno at mga kahoy. Makasabi ka na lang talaga na ang sarap pala mabuhay sa probinsya. Malayo sa gulo, malayo sa pollution at hindi maingay. Hinihintay pala ako nitong dalawa kanina pa kasi kulang daw ng tao para mag-tracer. 12 na din ang tanghali kaya sakto kakain muna daw bago mag-tracer. Tatanggal muna ako ng jacket kasi sobrang init pero ibabalik ko din yan mamaya. At yun na nga, pinabinta nga pala ako dito ng isang sakong palay. Humigit nga pala itong 56 kilo at ang kilo nga pala ngayon dito sa amin ng palay is 15 pesos. Napakababa, no cheese tayo eh. Ang mura ng palay pero ang mahal ng bigas. Ito na nga, kahit mag ilang kilo may bawas talaga kahit sobrang linis, hindi talaga maiwasan. Pagbalik ko nga pala, nag-start na nga pala sila mag-tracer. Ayan na. Ito na nga yung outfit natin. Kailangan talagang magsuot tayo ng protection sa ating balat kasi hindi natin inaasahan baka may kung ano-ano, minsan ahas or mga insektong kakagat. Lilipat na pala namin yung makina kasi medyo malayo yung susunod na titresira namin. Binidyan ko na rin pala yung palay na pinag-tracer kanina. Ito yung kayamanan ng isang magsasaka. Habang naglibot-libot ako, marami palang sayang ditong palay. Pag naipon to at malinisan, sigurado pera na to. Ginamit nga pala dito is harvester kaya maraming sayang. Finally, nakatapos na rin kami mag-tracer at nahakot na rin namin yung mga sako na may palay. Maya-maya, umuwi na rin kami.